Welcome to Siargao! In this episode po, gagawin po uli natin yung famous na Tri-Island Tour. Pangalawang beses ko na po yung gagawin. Pero first time ni Enzo. Yes, kasama po natin ngayon si Enzo. Plus yung friend ko na si Bobby. So, tignan natin ano po ba yung mga pupuntahan. Sulit pa rin po ba siya katulad ng last time na pagpunta natin? So tutok lang po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. At hit nyo na po notification bell para updated po kayo sa lahat ng ganap namin dito sa YouTube. Ako po si Mel. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to... Good morning guys! And it's our second day here in Siargao. At syempre, ano pa nga bang gagawin? Kailangan yung gawin din dito, yung Tri-Island Tour, which is gagawin namin today. So ganito yun, kapag kumuha kayo ng package, nasa around 1,200 to 1,500 yan. Depende na sa galing yung tumawad. So thank you kay Kuya Romeo. So ilalagay ko yung number niya, just in case gusto nyo mag-avail ng tour dito sa May Siargao. Para sa kanya na lang din kayo kumuha. And then susunduin kayo guys, ayan, susunduin kayo. Papunta dun sa may pinaka parang pantalan. So tara na. It's a good day. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt Guys, dito na tayo. So ito lahat ng mga mag-island hopping. Kasi dito talaga yung pinaka-meet up. Nandito yung pinaka-docking area. but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ayan guys, imimit nyo dito yung organizer ninyo. And then, mag-ano muna kayo rito, tawag doon, magpaparegister muna kayo. So, lahat ng sakay dapat magpa-register dito bago kayo pasakay ng bangka para may mga verification aspect. So anyway, sobrang dami na ngayon ng turista, unlike before. Actually, from here, makikita nyo na kaagad yung mga islang pupuntahan nyo. Ito yung mga pinaka-malalapit na island tour. Kaya ito rin yung pinakamura at ito yung pinaka-popular. Ayun yung makikita nyo na doon. Siyempre, hindi nyo rito makikita sa camera ko for sure. So, ang alam ko, yun yung Guyam Island. Kita na kaagad ito. So, tatlong islands yung pupuntahan natin today. Yung Guyam Island, yung Daco Island, at saka yung Naked Island. So, yun yung mga pupuntahan natin today. Control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change. After almost 1 hour of waiting, ito na, sasakay na tayo ng bangka para sa island hopping natin. Pero ang problema, umulan. So nag-wish ako na sana wag naman masyadong maaraw. Pero hindi naman ako nag-wish na wag umulan. So ayan, hintayin lang natin. Pero usually naman ganito naman sa Siargao. Ulan sa araw. Kasi ulan sa araw na naman. So ako mas okay na sa akin yun para hindi tayo umulan. Pero syempre nakakasira yung sa may pictorial at sa pagbibideo. Guys, ayan na. Maglakad tayo sa ulanan. Why not? Diba? What an experience. Tayo pero basa na. Dito pa lang basa na, di ba? Hindi pa lumulublob sa dagat, basa na. So, ganun talaga when you travel. So, ready kayo dapat umulan ng umaraw. As you fade away. Dito na tayo sa ating first island for today, ang Naked Island. So syempre no surprise na kung bakit siya tinawag na Naked Island. As in wala kayo ritong masisilungan, walang puno, walang halaman. Pero parang may nakikita akong mga payong doon. Hindi ko alam kung dala yun ng mga tourist or meron ditong nagpapauka. So ang kaibahan niya, last year nung pumunta tayo rito, hindi ko na kasi maalala talaga kung May or June of 2022, parang nasolo pa namin tong lugar na to. Pero ngayon, ang dami ng tourist talaga. And then pati yung boat na ginamit namin ngayon,
malaki siya. Unlike before, medyo maliit lang yung boat namin. So, isa lang yung indication na talagang bukas na talaga yung tourism dito sa may Siargao. So, nakakabangon na talaga yung Siargao after nung pandemic at saka nung bagyong Odette. Ayan guys, alam niyo naman tradisyon dito sa Pilipinas, kapag ka group tour tayo, kailangan ng group picture. So, ayan yun. O, diba? Pangalawa pa lang yan guys. Lahat ng islands na pupuntahan natin may ganito. Ayan. So pwede na explore. Actually sobrang liit nga lang. Eto gusto ko to kasi nga maganda siya. So para rin naman siyang sandbar. And then ang ganda niya rin ditong maligo kasi mababaw yung tubig and then malinaw. Pero nga kapag sobrang maaraw, ayun lang talagang sandbar na nga abutin nyo rito. So meron lang daw tayo rito 30 to 40 minutes. So talagang pang pictorial lang. Ayan na nga guys, so pictorial na, umaraw. So paano? Saan tayo magtatago sa araw? Alam niyo naman, di ba? Ang bilis natin umitin. Tapos ang lakas ng loob ko mag-yellow. O ayan. Dilitaw yung pagiging negra natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Masarap ditong maligo kasi nga mababaw. And then, malinaw talaga yung tubig. So look, gusto tayo ng kaunti. Look guys. Diba? Ang ganda ng buhangin. Tinong-tinong puti talaga yan. And then ayun nga, mababaw yung tubig. Lusong-lusong na tayo guys. Papatanggal ng init. Actually, yung pinaka naging struggle ngayon. Struggle talaga. Dahil, grabe. Lumulubog talaga yung paa ko. Ano ba yan? So, sobrang lambot ng buhangin. So, ang naging pinaka-struggle talaga ngayon, dahil nga sa may dami ng bangka na nagdadak, so hindi mo na alam kung saan pwede mag-swimming. Katulad nga, tignan nyo naman mo. Parang mga nasa may 3 dip ako lang, yung pwede ninyong pag-swimmingan dito sa may lugar nyo. So, ganun siya, dahil sobrang dami ngayon ng mga tourists. Unlike before talaga, na parang malawak yung pwede mong pag-swimming. Guys, papunta na tayo sa ating second island, ang Daco Island. So doon yung ating lodge. So last year, idinare ako ng aming tour guide. Sabi niya, kapag ka daw kinulang yung pagkain namin, libre na daw kami. So ganun karami yung pagkain before. Pero hindi kami ganito kadami ngayon. So hindi ko alam kapag ka ganito karami, kung ganun pa rin kadami yung pagkain at susobra pa rin. So let's see. Guys, magpapakilala ng nasa Siargao tayo. Sobrang lalaki na nung ano. Kasi nakita nyo yan, basang-basa ako. Nag-aako sa may tansik ng dagat. Ang lalaki talaga nung ano. Grabe. Mababasa ka talaga nung ano. And guys ha, 10:30 in the morning yan. So mas lalo na daw kapag kahapon. So alam nyo na kung bakit dito yung surfing capital ng Philippines. Dahil nga dito malalaking alon yan. Guys, nandito na tayo sa Daco Island. So ayan, basang-basa talaga ako. Kasi sa sobrang lakas talaga ng alon. Proud. Yun! Nakapapati. So ayan siya. Actually kaya siya tinawag na Daco Island kasi malaking island talaga siya. Obvious naman. Dahil sa name. So dito yung ating Boodle File na lunch. So tayo sa Daco Island. Ano ba sabi mo, girl? Maganda. Maghahanap daw siya ng Daco dito. Yes. Daco is big. Oh, di ba? Taray. At syempre, magpapapicture na naman tayo. For sure. So last time, ang ginawa kasi nung aming tour guide, dumaan kami dito sa Daco Island sandali para lang iabot yung pagkain. Para pag dating namin dito, after namin magpunta sa may
Naked Island, luto na. So parang ngayon nakita ko, dala pa namin yung pagkain, hilaw pa. So meaning, meron pa tayo ritong oras para maligo, pero sobrang init, just me. So meron naman tayo ditong tent. Ay, cottage pala. So pwede rin tayo dito muna magpahipahinga. Ang init, grabe. So ito na yung cottage natin. So ayan, meron siyang first floor, tsaka meron siyang parang loft. And then, kung mapapansin nyo, dito, meron na ditong mga tindahan. Ayan, ito yung mga tindahan. Tapos dito nga niluluto yung mga pagkain. So lakad tayo, hanapin natin kung saan niluluto yung pagkain. Nakikita ko na kasi dito yung mausok. So doon niluluto yung pagkain. And then sa lahat ng island, dito merong nakatira. So ganun siya. So ayan guys, dito niluluto yung mga pagkain. So waiting na lang tayo sa food. And then relax lang tayo. Guys, while waiting, so ayan, pwede kayo rito mag-coconut. Ang arte. Pwede kayo rito magbuko for only 60 pesos. And then, pwede nyo siyang ipahati na ganito, tapos kainin nyo. Maganda siya malambot. Look, ayan. So, bibigyan kayo ng parang kutsara. Gagawan. Ay, gagawan pala. Once ang pinabiyak nyo, gagawa siya ng kutsara. Oo, diba? 60 pesos lang yan, guys. Pang ano muna, ang tawag doon, pamatay gutom, habang naghihintay tayo. Ayun na nga, guys. Almost 2 hours na kami naghihintay, wala pa rin yung food namin. So, bumili na kami ng coconut, tapos bumili na rin kami ng mango para nga pamatay gutom, pero wala pa rin. Kami na lang yung hindi kumakain na lahat. So, yun yung kaibahan ngayon. Last time nga kasi, ang ganda nung diskarte nung tour guide namin eh. Dumaan muna kami dito para ipaluto yung mga pagkain. Tapos tsaka kami pumunta doon sa may Naked Island. Tapos sa may secret garden pa nga pala kami pinuntahan. So para pagpunta namin dito, ng before 12, luto na kaagad siya. So now, naghihintay na kami, almost 2 hours, wala pa. So kung gutomin kayo, magbaon na lang din kayo ng mga biscuits or whatsoever. Pero nga, meron naman dito mga tindahan. So no worries. Kaya kain muna kayo kasi kung hindi talaga grabe. Aabutin talaga kayo ng gutom. So wait pa tayo. And then look guys, umaambon-ambon. So sabi ko sa inyo, ganito talaga rito sa Siargao. Papalit-palit talaga ng panahon. Yay! Disenyo to, disenyo. Guys, nagsusugura na kami. So ganyan na lahat kagutom guys. Oh, ito na yung food natin finally. Ito na. Oh, ayan na. Picture daw muna para makakain na daw tayo. So, di ba? Sisigaw muna tayo na, I love Siargao! Ganon. So, ayan na. Picture na tayo. Para makakain na tayo. Yan. Yes! Super nakakagutom na yun. So, dito daw tayo. Bakit ba? Ba't ba? So fast! We're hungry! Latang gutom na guys. Ayan na! Yay! Woohoo! Atak! Oh, atak na! Atak na! Ready? Set, go!